Naalala ko lang ang mga dating kaibigan natin na hindi na natin kasama. Ilan taon na ba kayo rito, sa Kabandog? Matagal na panahon. Hindi ko na matandaan kung mga ilang taon. Marami sa akin parang nalagas. Ang iba'y namatay sa sakit. Merong iba dyan na nagtangkang tumakas. Nagsubukan na tawirin ang dagat upang marating ang kabilang pulo. Ngunit, sila'y kinain lamang ng mga pati. Wala na kayang napaparaan. Ang nalisan ng impyerno ito. Saan kayo pupunta? Meron akong mga kasama na nagtangkang magtago sa mga yungit ng pulong ito. Ngunit sila'y hindi nakatagal. Sila'y bumalik dahil sa gutom. Dapat yung malaman na ang pulong ito ay isang malaking batong buhay sa gitna ng dagat. Ganun, dito na tayo mamamatay. Wala na bang ibang paraan upang makatakas? Wala nang iba kundi ang lumaban. Kailangan masukol natin ang mga gwat. Kung tumakas sa pulong ito. Ito na lang ang pag-asa natin makalaya. Ngayon, napag-isip ko na natama si Pierre. Matagal yan ang sinasabi sa akin ang kanyang pinapala. Ngunit lagi akong tumusukol. Ngunit paano natin silang masusukol? Anong sandata ang gagamitin natin? Meron mga buhong nakatago sa lumang tibagat na wala nang pumupunta. Yun ang gagamitin natin si Bat. Maraming mamatay sa atin. Marami rin makakaligtas. Ang pala rin, siyang makakatakas. Ngunit ang pinakamahalagang gagamitin natin sa data ay ang lakas ng loob at ang pagnanasang makalaya. Kailan ko pinapala kong makla? Alala? Ano nangyari nito? Sino nagsimula nito? Si Bandong ho. Wala akong ginagawa, Senyor Grupa eh. Bigla na lang ako akong dinagukan. O ba sinasabi mo? Opo, Senyor Grupa. Pinagtulungan pa nga ako eh. Sinubilingan yan. Ikaw nagsimula nito eh. Nagkakasayaan lang ho kami. Bigla na lang kaming ginulo niya. Ma, pagbibigyan ng rasyon si Bandong na sa makalawa. Bandong! Anong ginagawa mo rito? Huwag nang lumapit. Baka may gwardyang makakita sa inyo eh. Bariling kayo. Nagpapalaran ako, Bandong. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Tungkol sa aking anak. Sige, Lil. Ang inyong anak na si Gary nasa mabuting kalagayan. Alam ko. At alam ko rin sa'yo. Wala kayong dapat pasalamatan, Doña Margarita. Bandong. Ito na ang huling pagparito ko. Sana'y manatiling pagandaan loob mo. Ang pagtingin ko kay Gilliaray, hindi magbabago kailanman. Ngunit, bakit nyo nasabi na ito na huling pagpunta nyo rito? Dahil kay Gilead. Hindi ko kayo maunawaan. May mga bagay na kahit na anong sakit sa isang magulang ay dapat niyong isagawa. Bandong, pinakikiusap ko sa'yo. Sabihin mo kay Gilead
Sabihin mo sa kanya na sumakatil ang buhay ng kanyang ina. Ano ho? Sabihin mo sa kanya ng kanyang ina'y namatay na. Na bago siya yumaon, pangalan niya sa kanyang mga labi. Ngunit bakit, Doña Margarita? Si Villaroy lagi kayong tinatawagan. Nangungulila. At halos tuwi-tuwi na isip. Kayo nasa kanyang isip. Bandong, walang magulang ang maaaring tumakwil sa kanyang anak. Ngunit na isa pa akong dahilan. Kung ang aking pagalugar ay magsisilbing kamanda, itiisin ko lumayo sa kanya at tuluyang mawala. Ibig niyo sabihin eh, masusunod ang inyong kahilingan, Doña Margarita. Maraming salamat, Bandong. Tata Bandong, saan ka nagaling? Galing ako sa itaas. Meron lang akong tinignan. Teka rin. Lider, makinig kang mabuti sa sasabihin ko sa'yo. Hindi lahat ng panahon ay mananatili kang isang sisiw na humahanap ng init sa ilalim ng bagwis. Darating ang panahon na ikaw ay magiging isang lawin. Isang lawin ay pinanganak upang malayang lumipad. Magiging matatag ka na tulad ng mga bundok na pumapaligid sa Ang sibat na ito ang magpapatunay na hindi na tayo gagambalayin ni Talibong.
Ano sabi ni Padre Agustino? Ito sabi niya, ginagarantiya niya na imahe ni San Judas Tadeo na yan ay tunay na imahe na matagal na nawawala. Sabi pa rin niya, na ang imahe na ibinalik na isang lalaki nang walang anumang bilin, maliban sa ilihim daw ang kanyang pangalan. Sino kayang tao yun? Bakit ayaw sabihin ni Padre Agustino kung sino siya? Ang mga pare ay mahilig sa lihim. Kinakailang pilitin mo pa sila para magsabi ng katotohanan. Bayaan mo, akong kakausap sa kanya. Nag-aaksaya ka lamang ng panahon doon, Agda. Sa ibang tao na tayo magtanong tungkol sa estatwa. Nakakataka. Ilang taon nang nakaraan. Bigla na lamang ngayon, naririto ang imahen. Sinapali kita, Dr. Endo. Hanggang ngayon ay hindi ko ito nagbabago. Pinahirapan pa rin ako. Alam mo, Roberto, ako'y nagpapasalamat na nakilala ka. Sapagkat ngayon ay hindi natigil ang aking pagsasama. Ang totoo, lahat ng akin na maging tunggali sa eskrima. Ikaw ang labis kong kinahangaan. Maraming salamat, Dr. Endo. Bagamat, hindi ako karapat-dapat sa iyong mga buburi. Robledo, maaari bang ako naman ang iyong pagbigyan? Isang halangalan, Don Rafael. Palagay ko'y nag-aaksaya lamang kayo ng panahon. Ano ibig mong sabihin? Pagsasanay sa eskrima, yan ay lipas na. Ito ang makabagong sandata. May magagawa ba ang espada laban sa pistola? Tumigil ka, Ignacio. Ang eskrima ay isang sining. Isang marangal na paglalaban. Marangal na paglalaban. Mayroon bang karangalan sa pagpatay? Kung ako'y may papatayang tao, hindi ko na siya bibigyan ng pagkakataong lumaban. Upang isuong ko ang aking sarili sa panganib. Ayoko na marinig mga katulad ng yan. Brendo? May nasagap kaming balita. Tungkol saan? Tungkol sa imahe ni San Judas Tadeo? Tungkol sa isang mag-asawang dumating dito sa Rio Piedras. Ewan ko kung may kugnayan to, pero ang imahe na ibinalik 2 araw bago dumating ang mag-asawang to. Sino mag-asawang ito? Ayon sa amin narinig, ang lalaki ay si Don Guillermo Gavilan. Siya isang kabalat natin pero ang kanyang may bahay. Ay isang, kung tawagan natin isang natiba. Sila'y ubod ng yaman at karating lamang galing sa Espanya. Pero, bakit sila pumarito sa Rio Piedras? Ang usap-usapan ay gusto nila mamuhunan sa negosyo at dito naman nirahan. Sa katunayan pa nga, binili nila yung lumang bahay ng iyong kapatid na si Don Vicente. Kailangan malaman natin ang lahat tungkol sa pagkatao nitong Senyor Gavilan na ito. Madali yan. Magbibigay tayo ng isang malaking handaan at silang gagawin natin panauhing pantangal. Hindi sila makakatanggil sa palaw. Magaling ang naisipan mong yan. Doña Agda. Bueno, haz lo que quieras.